Mga kapeso Pinoy, kung mag-i-invest kaya tayo ng 10 shares monthly sa International Container Terminal Services Incorporated na listed sa Philippine Stock Exchange, magkano kaya ang kikitain natin pagkatapos ng 5 taon? Bago natin simulan ang ating experiment, itour ko muna kayo sa kanilang website. Nagsimula sila as Manila International Container Terminal at ngayon ay may 32 terminals na sila sa 19 na bansa at 6 na kontinente. 11,000 people na ngayon ang hawak ng International Container Terminal Services Incorporated o mga empleyado nila. Ito ang mga bansa na kung saan ay present ang ICT sa ngayon. Ito ang kanilang official website naman. Umpisahan na natin ngayon ang ating experiment. Sabihin natin na magsisimula tayo ng September 2, 2019 at matatapos tayo ng October 1, 2024. 5 taon tayong mag-i-invest sa ICT sa Philippine Stock Exchange. Sabihin natin na ang bibilhin natin na number of shares kada buwan ay 10 shares lamang. Ito ang historical prices ng ICT sa Philippine Stock Exchange. Magsisimula tayo ng 133 pesos at matatapos tayo ng 404 pesos noong October 1, 2024. 10 shares ang ilalagay ko dito times the number of price ay 133 pesos. Pero syempre, ang mga broker na bibilhan natin, meron silang broker commission. Sa broker ko, 0.25% ang kanilang komisyon. Siyempre, kung bibili ka, meron din niyang VAT. Ang VAT natin ay nakabase naman sa commission. Meron ding other charges. Kaya, ang total na pagkakabili natin ay 1,338.94 pesos. Sabihin natin ngayon mga kapeso na tuloy-tuloy mag-i-invest tayo ng 10 shares kada buwan dito sa ICT kahit na magkano pa man ang presyo niyan. Ilalagay ko na ngayon dito at ang total na magiging investment na number of shares natin sa kanila ay 620 shares mga kapeso. Ang total o average net proceeds na mai-invest natin sa kanila ay 117,801 pesos. Sabihin natin ngayon mga kapeso na nag-decide tayo na ngayong October 1, 2024, pagkatapos ng 5 taon na nag-i-invest tayo sa ICT, ibebenta na natin ang lahat ng shares natin. Ang current price niya ay 404.4 pesos. So ilagay natin ngayon dito ang number of shares o quantity natin. Ilalagay natin dito yung September 2, 2019 natin, ibebenta na rin natin ang 10 shares. Ang price niyan ay 404.4. Ang laki mga kapeso. Bibilin mo dati, 133 mo lang ngayon nabili, ngayon 404 pesos na. Siyempre, kung lumaki ang ating net proceeds o ang ating gross proceeds, that is quantity times price, lalaki din syempre ang ating commission. Kung dati 3.34 lang, ngayon 10.11 na. Kung nakabase sa commission ng ating VAT, lalaki din syempre ang ating VAT. Magiging 1.21 na at dati 0.4 lang. Dati, wala tayong sales tax kasi hindi pa naman tayo nagbebenta. Ngayong nagbenta na tayo, papatungan na tayo ng 0.6% na sales tax. Nakabase yan sa quantity times price, yun ang times 0.6%, yun yung magiging sales tax natin. Sabi sa Create Law na pinalawak na ngayon, ang magiging sales tax na lamang daw natin ay 0.1%. Sana ma-implement na yan mga kapeso. Siyempre, nandyan pa rin yung other charges, kaya ang total net proceeds mo mga kapeso, 4,007 pesos. Ang ating puhunan, 1,338 pesos. Kaya ang total income mo kapeso, 2,668.87 pesos. O tumaas yung investment mo ng times 2 or 199%. Yung dati mong 1,338 times 3, 4,007 pesos na ngayon. Tuloy-tuloy natin siyang ibebenta lahat ng investment natin dito sa stocks na to. Lahat sila 404.4 kasi sabay-sabay nating binenta. Iisa ang commission, VAT, sales tax, other charges,
Pero ito, ang net proceeds natin, lahat 4,007. Pero syempre, iba-iba ang pagkakabili natin. Kaya kung makikita nyo dito, iba-iba din. Tingnan nyo to mga kapeso, nung pandemic, 77 pesos mo lang nabili. Kaya ang kinita mo, 3,235 pesos mga kapeso o 418%. So yung 772 mo, nag times 5, naging 4,007 pesos mga kapeso. Kung ang total na puhunan mo ngayon kapeso ay 117,000 pesos, magkano kaya ang total na pagkakabenta mo? 248,843 pesos. At ang total na naging tubo mo sa loob ng 5 taon ay 130,682. Mas malaki pa dun sa naging puhunan mo. Kaya ang total income mo dyan mga kapeso ay 110.94% na doble. Sobra-sobra pa nga sa pagiging doble. At hindi lang yan mga kapeso, ang kikitain mo dito sa stock o sa pag-i-invest mo sa stocks. Bukod sa pagtaas ng presyo ng stocks na nabili natin, nagbibigay din sila ng dividends. Ang dividends, ito yung kabahagi natin sa income ng kumpanya. Binibigyan pa nila tayo ng share doon. Depende yan sa number of shares mo. So for example, kung nung 2019 nag-declare sila ng 2.08 plus 2.92, kung ilang shares yung hawak mo, i-times mo dito sa dividend, yun yung makukuha mo na dividend income. Isinamarize ko ang dividend nila habang nag-i-invest tayo. Meron 2019 hanggang 2024. 11 pesos na mga kapeso nung 2024. Pero syempre, nag-umpisa tayo noong September. Kaya hindi tayo makakatanggap nung May 7, 2019. Ang una nating tanggap, April 16, 2020. So, simulan natin mga kapeso. Kung nung April 16, 2020, ang hawak natin dyan na number of shares ay, pagpa-plus-plusin ko sila mga kapeso ha, ang total na hawak natin ay 80 number of shares. Ilalako lang tong B3 kasi dito tayo palagi magsisimula ng total holdings natin o yung hawak natin na number of shares. Sabi dito sa ating data, noong April 2020 daw, ang total na dividend nila ay 3.31. Nagbigay pa rin sila nung pandemic season mga kapeso. So ilagay ko dito yung times 3.31. Ngayon, ang makukuha ko ay 264.80 pesos. Pero mga kapeso, ang natatanggap nating dividend, may tax na naman yan. 10% ang tax, kaya ang makukuha natin dyan ay 90% lamang. Ang sumunod naman nilang dividend ay noong April 12, 2021. Magkano kaya ang makukuha natin dyan na dividend mga kapeso? 2.37 pesos daw ang binigay nila na dividend. So ilagay ko dito ang 2.37 times 90% kasi meron tayong tax na 10%. Ngayon na makukuha ko ay 426 pesos. Ilagay ko din dito kasi daw nung April 12, 2021 or September 1, 2021, nandito yung September natin. Siguraduhin lang natin na September siya, no? Pero April 5 na pala ito na data or April 5 or ito yung makukuhaan natin, 2.37 naman mga kapeso. At ito yung September, ang makukuha naman natin dyan ay 2.63. Ilagay ko dito yung 2.63. Ang makukuha natin ay 568. Yung March 2022 naman, tingnan natin, dito siya, March 1, 2022, ang makukuha naman daw natin ay 6 pesos na. Umaangat mga kapeso, no? 6 pesos natin to times 90%. 1,674 din yan mga kapeso. Siyempre, 2023, mas angat na ngayon. Ramdam na ang effect na wala na tayo talaga sa pandemic nung time na yan. Kasi 10 pesos mga kapeso. Biruin mo nakakuha ka pa ng 3,870 pesos mga kapeso. At ang pinakahuli, bago tayo magbenta, nung March 25, 2024, kumita tayo ng 11 pesos sa dividends. Kaya tingnan mo mga kapeso, ang total na naging dividends natin sa buong pag-i-invest natin sa ICT ay 12,222.
Kaya yung kanina na income natin na 110,000 or 120 plus yata, ngayon, naging 142,904 na siya. At yung 110% natin kanina, 121% na ang kinita natin sa ICT. Ano mga kapeso? Gusto mo na bang mag-invest ngayon sa International Container Terminal? Aba, simulan mo na kasi paunlad ang kumpanya. O baka naman kapeso, may gusto kang itest na kumpanya na listed sa PSE. Sabihan mo lang ako, gagawa natin ng computation. Just comment down below.